So, magandang araw mga ka-steer, no? Ngayong araw na to ay tayo magpapalit ng brake shoe ng ating Honda Click. So, this is for today's video mga ka-steer. So, yan, Honda Click 125 natin. Medyo matagal na rin yung preno niya. So, kailangan ng palitan. So, may technique ako dyan para hindi mahirap sungkitin yung tornilyo ng tambotso sa ilalim. So, ang ginagawa ko, center stand, tapos side stand. So, huwag kayong mag-alala mga idol, hindi siya natutumba. So, kita nyo naman, naka-center stand siya, tapos may side stand. So, pag inano nyo nandito, ito yan, nakaharap na. Madali nila silipin yung tornilyo doon tambotso. Ayan o. So, may dalawang tornilyo dyan. Yun yung tinatanggal mga ka-steer. So, pag naka-ganon, madali na lang siya tanggalin. So, kapain nyo lang. So, yan. So, tanggalin na natin. Madali naman to. Ang size niyan is size 10. So, size 10 lang. Matatanggal nyo na yan. So, hindi naman siya mahirap. So, ngayon, pagkatapos nyo nang tanggalin, pwede nyo nang ibalik sa normal na pwesto niya. So, yan. Tatanggalin na natin. Ito, size, size 14. Size 14 kasi yung mga dyan tornilyo. Yan. Size 14 yan. So, yan. Dito gumamit ako ng electronic para na pangtanggal ng tornilyo para mas madali. So, ito naman, ang size nito is ano bang size nito? $19 yata yan. So, paano na lang mga idol, pa-comment na lang kung baka mali ako ng size. So, basta ano yan. Or, parang 24 pala. So, yun. So, bago mo matanggal kasi yung mga idol, may nakaharang dyan na itong tapalodo. So, ang ginawa ko dyan, tatanggalin mo muna yung takip ng radiator para hindi ka mahirapan. So, yan. Tanggal na. Medyo madumi yung motor natin. Ayan. So, yan. Kailangan mo ring luwangan yun. Higpitan para matanggal mo. Kasi, iaangat mo pa yan para matanggal mo yung yung gulong. So, subukan natin kung luluwangan lang natin kung matatanggal siya. So, yan tinanggal ko pala. So, yung tinanggal natin, tas angat nyo lang konti, mahihila nyo na yung gulong. So, yan. Tanggal na natin yung gulong mga ka-steer, no? So, kita nyo naman, no? Mga taon na yata yan, hindi pa nalinis So, itim na. So, yan. Tas yung dito sa loob naman, dami ng dumi din. So, mamaya lilinisin natin yan, mga ka-steer. At papalitan natin ng bagong brake shoe. So, madali lang matanggalin yan. Hilain mo lang kabilaan. Kasi may spring yan. Tandahan lang. Baka minsan kasi maipit or ano. Yan. Hilain nyo lang. Tandaan. Tapos okay na. Yan. So, natanggal na natin. Medyo manipis na. So, tapos luluwangan nyo rin yung panghigpit ko para sa preno. Para maikot-ikot nyo yung yan. Dumi ng kamay natin. Diyan na. Yan, no. So, yan. Tapos, ito. Yan yung pang pang lock. Tanggalin din natin yun para maluwang. So, yan. Dito, linisin natin. Sabon lang yan, Tide. Saka tubig lang muna. Ginamit ko dyan. Tapos, brush lang natin para matanggal yung mga panganay na dumi. Yan. So, brush. Ayan. Para lang, lumambot yung mga putik na kumapit. Saka yung mga alikabok kasi matagal na rin. Yan, punasan natin para kahit paano medyo malinis-linis siya. Maganda sana kung may pang spray kaso wala ako nung yung parang yung panghangin. Yan. So, lalagyan ko rin siya ng WD-40 kasi malaking bagay din yan Sprayan mo lang. Punas-punas.
Yan. Nakakatanggal din kasi yung WD-40 ng ano, mga parang nabubuo ng mga alikabok. So madaling tanggalin, lalambot sila. So yan. Yung dito naman mga ka-steer, no, lalagyan natin ng ano yan, ng grasa. Yan. Kasi yan yung ano eh, pag pinindot mo yung sa harapan, yung sa preno, yan ang gumukontra. So yan ang umaangat, umagalaw para magpreno. So yan, lagyan lang yun. So hindi ko na pala naipakita sa inyo paano kinabit, no. Pero no, more or less ano lang naman yun eh. Sa bilog, tapos yung parang flat sa flat. So yun lang ilalagay niyo nung preno. Yung bagong brake shoe. Tapos wag niyo rin kalimutang ibalik yung lock niya. Kasi importante din yun. Tapos balik niyo na. Tapos pala kailangan diyan dulo-dulo. So yung dulo nung kapitan, yan, yung kung saan may higpitan, kailangan dulo din para sakto yung preno, hindi mahigpit, hindi rin siya maluwang. So yan, ito lilinisin na natin to kasi dami ng nabubuong alikabok. Yan, punasan lang natin para matanggal yung mga alikabok niya, kasi para mas makapit yung preno natin sa likod. So yan, malinis na. So pwede na natin ibalik to mga ka-steer, no. So same lang din naman. Yan, madali man ibalik yan. Iangat nyo lang konti yung tapalodo, tapos lagay nyo ulit. Yan. Yan, so okay na ulit siya. Punas-punasan lang natin. Medyo hindi tayo nakapaglinis ngayon kasi lagi umuulan eh. Pag tapos maglinis, paglabas mo pa lang, ulan na agad. Yan, sprayan ko lang ulit ng WD-40 yan para mas madaling linisin. Tapos pahiran mo rin ng konting grasa para hindi mahirap tanggalin sa mga susunod, saka iwas kalawang. Ayan, so ito yung spacer niya, ayan, nilalagyan ko rin ng ng WD-40 para luminis din at kumintab-kintab naman. At malinis siya, madaling ikabit. Tapos yan mga ka-steer, no, lalagyan mo rin ng grasa yan para may, kumbaga, may laro yung may mapagkukuhanan siya ng grasa. Yan, so lalagyan mo ng grasa dyan. So yan, konti lang naman, huwag masyadong madami kasi baka tumapon. So balik lang. Yan, so same lang din ulit naman dyan. Nisprayan ko lang din ng WD-40 para matanggal din yung dati niyang nabuo dyan ng mga grasa-grasa na hinaluan na ng alikabok. Kaya saan papansin nyo, mag-itim-itim talaga yan. So yan, balik lang natin tornilyo dito. Dumi talaga ng motor, no. Sensya na mga idol, mga ka-steer. Yan, so balik na natin, mamaya higpitan natin yan. So yan, yun mga tornilyo naman doon sa parang swing arm ba tawag dyan. Yan, nalagyan ko rin ng WD-40 para hindi siya kalawangin, saka malambot siya ilagay. So lahat yan nilalagyan ko. Ito yung isa, lalagyan ko rin. Tapos sprayan ko rin WD-40 bago ko siya ibalik ulit para mas siya, mas madumi, malinis-linis ng konti. Yan, so balik lang natas yan. Yan na lang natin ulit, tornilyo lang ulit. Diba? Yan. Yan, sakto lang higpit nito pag hanggang magamit ka ng impact yan, so size 14 naman yan, yung dyan mga maliliit yan. So malaki 24 yata to. Yan, so yan mga ka-steer, dali lang naman yan. Kung wala kayo nung yan nga, pwede naman manual, dali lang ibalik. Sas balik natin yung radiator cover, huwag nakalimutan, importante din yan pang protection sa radiator para hindi tamaan ng pag tinamaan ng bato, direkta doon sa radiator para mabasag. Yan, so balik na natin yung tambotso. Pagbalik na ng tambotso, paras lang mga idol, no. Ang gagawin mo, itatagilid mo lang ulit yung
motor. Yung technique ng paano natin tinanggal. Center stand tapos side stand. Ayan. So, yan. Balik na natin. So, yun lang naman. Ganyan. Ganyan lang yung ano niyan. Tapos pag okay, nakabit mo ng ilalim, saka balik mo ulit sa dating position niya. Saka mo higpitan naman ngayon yung mga natitirang tornilyo sa tambutso. So, ganun lang naman siya mga idol, no? So, yan. Tapos na tayo. So, maraming salamat sa mga nanood. Like and follow.